Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Brother Romel Ramos. Dalain ko po na kayo po ay sama ng Panginoon at ipakita niya sa inyo ang kasapatan ng kanyang mayamang biyaya at habag. Ngayon po ay tutuloy po natin yung ating 7 pillars of complete trust in God. Yung kompleto at buong-buong pagtitiwala po sa Diyos, meron po yung 7 haligi. Una po, let us put our trust in God's power. Pangalawa po, trust in God's goodness. At ngayon po pag-aaralan natin ay trust in God's plan. Ang Diyos po ay merong plano sa ating mga buhay. Madalas hindi natin naiintindihan yung plano ng Diyos sa atin. No? Alam lang natin merong plano si Lord, pero yung detalye at yung bawat nangyayari sa buhay natin, hindi natin maintindihan. Pero hindi po natin kailangang intindihin lahat. At ang Diyos po ay, God does not owe us an explanation. Hindi kailangan pinapaliwanag ng Diyos sa atin lahat ng bagay na kanyang ginagawa sa buhay natin. We just have to trust. We just have to put our trust in God. Ngayon yung pag-aaralan po natin, matatagpuan po sa Romans chapter 8 verse 28. Madalas po natin itong naririnig. Marahil marami sa atin, kabisado na rin natin ito. Pero yung laman po nito, ang bawat talata po sa Bible, talagang lagi kong nilalarawan na ito ay balon na kahit patuloy kang umiigib dito ay hindi mauubusan ng karunungan, ng kaalaman mula sa Diyos. Sabi po rito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So yung una pong teaching natin ngayong umaga, why should we put our trust in God's plan? Number 1, God has called us for a purpose. Yung Diyos po, merong layunin sa ating buhay. Nung tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, para maging Kanyang mga anak, tinawag niya po tayo for a purpose. Merong layunin, merong purpose. Makabuluhan po yung ating mga buhay. Now, sino po sa atin dito yung nakikipag-date right now? Nasa dating stage, Pag nakikipag-date ka sa isang lalaki, inabot ka ng 1 taon, 2 taon, o lumipas ng mahabang panahon, nasa dating stage pa rin kayo. And then, after all, yung dates ninyo, mga meaningful, yung punong-puno ng memories, yung inyong mga pagkikita, pagtatagpo, pag-uusap, and then, marirealize mo, sa mga pagkakataon na kayo nag-uusap, nakikita mo na wala pala siyang plano sa iyo. No? Napakasakit, no? Pinaasa ka lang. Yung lalaking dinedate mo, wala namang palang plano na pakasalan ka, to be with you for the rest of your life. Pag ganun, talagang paasa, no? Hindi ko alam kung sino sa atin yung dumanas ng ganung sitwasyon. God has called us for a purpose. Yun ang masarap sa Diyos hindi paasa. Nung tinawag ka ng Diyos, may purpose siya, may plano siya, may layunin siya. Hindi kanya iwan sa ere. Yung tao, pwede kang iwanan sa ere, pwedeng taong kasama mo, wala palang plano sa iyo, no? Pero yung Diyos, merong plano, merong purpose. Tinawag kanya for a reason. Kaya makabuluhan ng ating mga buhay. So, mga kapatid, kung alam natin na ang Diyos merong purpose sa ating buhay, meron pala tayong dapat i-discover. Hindi tayo yung mga tao na gumagawa ng sarili nating purpose, gumagawa ng sarili nating direksyon, gumagawa ng sarili nating plano. Yung Diyos pala merong sariling plano sa atin. At yun dapat yung dinidiscover natin, inuunawa, Lord, ano ba yun? Now, tayong mga tao, magkakaiba tayo ng purpose, magkakaiba tayo ng mga layunin. Pero meron tayong isang common na lahat tayo, mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, meron tayong common purpose. At sabi po rito sa kasunod na verse, Romans chapter 8 verse 29. Basahin ko na po yung 29. "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son." Yung purpose pala ng Diyos sa atin ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Niligtas tayo upang mabago, binabago tayo upang maging katulad ng Panginoong Jesucristo. May direction, may layunin, may purpose. So ang purpose po natin, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, upang ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Kaya po lahat ng mga nangyayari sa buhay natin
ay ginagamit ng Diyos para mahubog si Kristo sa atin. Ayan na po, hayaan nating mag-sink in muna sa ating mga puso at isipan. Lahat ng mga nangyayari sa atin ay hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin upang mahubog si Kristo sa atin. Tanong, na-traffic ka ba kanina? Na-traffic ka ba ng sobrang tinding traffic na umiinit ang ulo mo? Kaya ka nandyan sa traffic na yan, ganyan katinding traffic jam, para mahubog si Kristo sa'yo. Nakakainis ba yung boss mo? Kaya ka nandyan sa opisina mo at kasalamuhan mo yung boss mo ay upang mahubog si Kristo sa'yo. Upang maging katulad tayo ng Panginoon Jesucristo. God will give you challenges in life para mahubog si Kristo sa'yo. Para ma-conform, para tayong mga clay na hinuhubog ng Diyos. And sometimes we don't understand, Lord, bakit ba ako dumadanas ng mga samot-saring mga problema, samot-saring mga pagsubok, ang dami mga challenges. Tanda natin, mga kapatid, ang Diyos merong plano. May magandang plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos sa atin, God wants us to be conformed into the likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. That's His main purpose. Bukod sa purpose na yan, meron tayong kanya-kanyang purpose na unique na para sa iyo. That's something you have to discover. Number 2, God works all things for our good. Lahat po ng ginagawa ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga anak ay para sa ating ikabubuti. Alam niyo po yung mga magulang, walang magulang sa atin ang nagplano ng masama para sa kanyang mga anak. Wala akong kilala na nanay na nag-iisip, paano ko ba mapapasama yung buhay ng anak ko? Walang ganong nanay, walang ganong tatay. Na ang iniisip, pinumuni, minimeditate ay paano mapapahamak yung anak niya. Alam niyo po yung anak ko, minsan, madadapa yan, titingnan ko lang, hayaan ko lang. Hindi ibig sabihin na hindi ako nagmamalasakit sa anak ko, hindi ibig sabihin na hindi ko mahal ang anak ko. Ang ibig sabihin lang noon, I have a plan for that, for my child. At ang plano ko sa anak ko, maging independent, tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi laging nakaasa sa mga tao sa paligid. Kahit bata pa lang, 2 years old pa lang, sinasanay ko na pag nadapa ka, tumayo ka sa sarili mong paa. Pero syempre, lagi akong nakaabang. Baka mamaya, pumutok na yung uso, hindi ko pa hindi ko pa nilalapitan, hindi ko pa inaahon o nahulog sa hagdan, hindi ko na-aksidente. You know? Meron ako magandang plano para sa mga anak ko, pero madalas inahayaan ko sila. No, hinahayaan kong kumain ng sarili nila, hinahayaan ko madapa, tumayo sa sarili nila mga paa. Now, yung Diyos din po natin, mas higit pa sa kaalaman ng isang parent. Yung anak ko, hindi naiintindihan ko anong ginagawa ko. Pero ako, alam ko kung yung ginagawa ko para sa anak ko. How much more yung Diyos na siyang marunong sa lahat. Sometimes we don't understand Him. Sometimes para bang hinahayaan tayo ng Diyos sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan. Minsan para bang mag-isa lang tayo, sinusolve natin yung sarili nating problema. Ang dami nating nilalabanan na mga pagsubok, pinipilit nating lampasan na para bang asan ka na, Lord. Pero tanda natin, nandiyan lang si Lord, laging nakaabang sa atin. Tapos tinitingnan niya tayo may pagmamalasakit at pag-ibig sa kanyang puso. Mahal tayo ng Diyos at nagmamalasakit siya sa atin. Hindi ba natin minsan nararamdaman yung presensya ng Diyos, pero laging siyang nariyan. And God has a good plan for us. God works all things for our good. Lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin, siya na bilang Ama natin na nasa langit, tayong kanyang mga anak, lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabubuti. Hindi kailanman nag-isip ang Diyos ng mga bagay na ikasasama natin. Number 3, God has a plan that no one can hinder. Ang Diyos merong plano para sa atin na walang makakahadlang kahit sino. Kaya wag na nating tangkain pa na hadlangan yung Diyos. Minsan wag na nating isipin na hinahadlangan ni Satanas, hinahadlangan ng mga kapitbahay natin, hinahadlangan ng mga tao sa paligid. Minsan tayo yung humahadlang sa plano ng Diyos eh. Sometimes hindi natin matanggap yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo nagrereklamo. We grumble. Alam niyo po, hindi lang blessing ang dapat nating tinatanggap sa Panginoon. Kabilang na rin yung disiplina ng Panginoon. Kabilang na rin yung mga bagay na, minsan nadapa ka, hindi ka tinatayo ng Diyos. Because God wants you to stand firm, to put your faith in God. Napagtiwalaan siya sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Hindi mapipigilan ni Satanas, hindi mapipigilan ng Diablo, hindi mapipigilan ng sitwasyon, ng mga plano ng Diyos sa ating buhay, maging ating mga sarili, hindi natin mapipigilan ng Diyos. Kaya nararapat lamang na magtiwala tayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay.
ng bukal sa kalooban natin kahit gaano pa kahirap yung mga nangyayari sa atin. Now again, itong Romans chapter 8:28 para itong balon na kahit araw-araw kong umigib dito, hindi ito mauubos. Pero ang mahalaga po, ni-apply natin sa ating mga buhay. Unang application po mula sa talatang ito, number 1, discover God's purpose for your life. Nalalaman natin na ang ultimate purpose ng Diyos sa atin ay gawin tayong kahalintulad ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, to conform us into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. That His ultimate purpose for us. Yun yung purpose ng Diyos na alam natin. Now, along the way, hindi natin alam kung paano tayo huhubugin ng Diyos. Para tayong mga sculptor, mga hinuhubog ng Diyos, para tayong clay, na ang inisip sa atin ng Diyos, ang end product, maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. But the way God will mold us, hindi natin alam. No? Yun yung something that we have to discover. So, discover God's purpose for your life. Marami po yan. Malawak po yung usaping purpose. No? Pero mahalaga po na dinidiscover natin, Lord, ano yung purpose mo sa akin today? Anong purpose mo sa akin this week? Anong purpose mo sa akin this year? Anong purpose mo sa buhay ko? Bakit ako nandito sa pamilyang ito? Bakit ako nandito sa relasyon na ito? Bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na nangyayari sa akin? We have to discover God's purpose for our lives. Number 2, love God by living a life of obedience. Ibigin natin ng Diyos. Imbis na nagre-reklamo tayo sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya sa atin, or minsan nagwo-worry tayo, or minsan hindi natin maintindihan si Lord, nagsisimula tayong magduda sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Instead of those things, let's love God by living a life of obedience. Bakit po natin kailangan dapat ibigin ng Diyos? Tingnan niyo po yung mga talatang ito. And we know that in all things God works for the good. Sa Tagalog po, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. And then, look at this mga kapatid. Meron palang eligibility to. Meron palang qualification. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Meron palang qualification mga kapatid. Kung gusto natin itong pangako na ito ay apply natin sa ating mga buhay, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At patunayan natin na yung pag-ibig natin sa Diyos ay totoo sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Then, pwede natin i-claim itong pangako ng Diyos. Pangako ng salita ng Diyos sa Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good. Qualified tayo dyan if we love God, if we obey Him. And number 3 po, trust God's process of forming you. Yung Diyos po may proseso sa atin. Magkakaiba po tayo ng proseso na pinagdadaanan. Kaya nga maraming mga tao nagtatanong, maraming mga Christians nagtatanong, bakit yung isang taong naglilingkod sa Panginoon, tapat sa Panginoon, buong buhay binibigay sa Panginoon, mabuti sa kapwa, pero siya pa yung nagkakaroon ng karamdaman, siya pa yung namamatay ng, hindi man lang umabot ng senior citizen, no? Hindi man lang naging senior citizen, 40s lang, nawawala na sa mundo, no? May mga ganung mga pagkakataon na hindi natin maintindihan. Pero anong magagawa natin? Yun ang plano ng Diyos. We have to trust God's process. May proseso ang Diyos. At ang end product lagi para sa atin, no? Maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, pero magkakaiba po tayo ng proseso. Hinuhubog tayo ng Panginoon kung saan tayo nakatanim. Kung saan tayo kung ano yung sitwasyon natin, yun ang ginagamit ng Panginoon upang mahubog ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Let's trust God's process of forming us. May proseso ang Diyos. Kailangan lang natin magtiwala sa magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ko alam yung sitwasyon natin mga kapatid, pero masasabi ko lang, pagtiwalaan natin ng Panginoon, alam niya yung kanyang ginagawa. God knows what He's doing. God is all wise. He is, full of wisdom. Alam niya. Yung thoughts ng Diyos is higher than our thoughts. His ways are higher than ours. That's why we have to put our trust in God's plan. Para po sa ating discussion, how can the truth that God works everything for your good impact the way you live your life? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I praise you because you conform me into the likeness of your Son, Jesus Christ. Thank you for calling me with a purpose
and for working all things together for my good. Help me discover your purpose for my life and live in obedience to you. Grant me to trust, to believe in your process, and rely on your plan, knowing that no one can hinder your will. May I always find comfort in your plan, even though I don't understand your ways. Lord, your thoughts are higher than my thoughts. Your ways are higher than my ways. I will put my trust in you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Vina. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.